Umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga rin po, Father. May sasabihin lang po ako. Ako po ay senior citizen na. Aha. Hindi halata. Naku naman. Bigyan ng jacket yan. Okay. 64, ano po, matagal na ho ako nag-retire sa pagbibigay ng recollection. Kaso, yung inyong kura, bully. At matagal din kami nagkasama doon sa San Jose. Maganda po yung samahan namin mga pari doon. Kaya nung ako'y pinadipit yung aking kamay, literally, parang pinidipit yung kamay ko. Pumayag na po ako. Kaya ano ba yung bibigay ko? Nagbigay po siya ng topic sa akin, evangelization. Sus naman, napakalalim naman ng mga ganun. Pag-iisipin mo pa ako. Bagay, nag-isip pa rin naman po ako. Pero hayaan niyo po na ang aking buong ibibigay, hindi naman po ito malalim. Huwag ko kayo matakot, hindi kayo malulunod. Hindi ito malalim, medyo mababaw, kasi mababaw lang kaligayahan ko. At ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, hindi naman po komplikado. Ang Diyos payak po sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kaya, pagpaumanhin niyo po kung ano man po ang maibigay ko sa inyo, sana naman po, kahit katiting, meron po kayong mapulot. Okay po? Amen po? Okay, so sisimulan na po natin ito. Ngayon, sabi niya, simulan sa panalangin. Well, actually, ito po ang gawin natin panalangin. Mismo yung ating recollection ngayon. Kaya simulan ko po ito. Meron po nagsabi, ayon sa survey, ulitin ko ha, isa mula sa 3 Pilipino ay pangit. Ulitin ko ha, isa mula sa 3 Pilipino ay pangit. Sabi sa survey, tumingin ka sa kanan mo. Sige, tumingin ka. Tumingin ka naman sa kaliwa mo. Magaganda ba yan? Kung maganda yan, ikaw ang pangit. Amen ba? Okay, so, madalas ang salitang pangit ay iniuugnay natin sa panlabas na kaanyuan. Itsura ng muka, paraan ng pananamit o pagkilos, tono o timbre ng boses, kung sintunado sa pag-awit o parang pinitpit na lata kung magsalita, o gayon din sa kalagayang pinansyal. Pero may kapangitan na mas nakakaapekto sa ating kapaligiran at sa ating karanasan at sa bawat ugnayan. Ito ay ang kapangitan ng ugali o kalooban. Kaya ano ang nagpapapangit sa atin? Pangit. Huwag niyo akong titigan. Okay. Palalong pagkatao. Tanong niyo po sa inyong katabi. Tanong niyo lang. Tanong niyo. Huwag ako tingnan niyo. Katabi sabi ko eh. Tanong niyo, mayabang ka ba? Okay. Palalong pagkatao. Sige po. Pride, tandaan niyo po, pride is the father and the origin of sin. Sa Genesis po, sa hardin ng paraiso, ninasa ng tao na lampasan ang lahat at ipantay ang kanilang sarili sa Diyos. Kung tayo punong-puno ng ating sarili, sumasara ang pinto ng ating puso, ika nga, no vacancy. No vacancy para sa kapwa, maging sa Diyos. Okay. Kaakibat nito, sarado rin tayo sa pagbabago, sa pagtubo, sa pagtatama ng iba, at sa pagbabalik loob. Ito rin ang nagbubunsod sa atin para tayo maging self-righteous, na maging sanhi ng pagiging mapanghusga. Minsan feeling din tayong entitled, kasi feeling natin angat tayo sa iba. Kaya, para sa taong palalo, siya lang ang maganda, at ang karamihan ay pangit at inferior sa kanya. Amen ba? Tingnan po natin, Luke 18:9-14. Sige. Ito po yung gospel natin ngayon. Nagsimba na kayo? May misa kayo kanina? Hindi na kayo magsisimba ngayon. Bakit pa?
Hindi lahat. Hindi, yung ibang nagsimba ka ako. Yun. Nagsisimba pa rin kayo. Okay. Ano yung gospel ngayon? Ano? Hindi ka sino nagsimba? Ano yung gospel ngayon? Ha? Dalawang tao. Tapos ano nangyari sa dalawang tao? Uy, chismis yan, ha? Ano nangyari sa dalawang tao? Ano yung isa? Okay. Yung isa pariseyo. Yung isa tax collector. Di ba? Nasa templo sila nagdarasal. Ngayon, nagdarasal sila, anong ginagawa? Yung pariseyo, proud na proud. Nagdasal ba? Mamaya malalaman natin sa misa kung nagdasal siya. Kasi, unang-una, nagmalaki sa Diyos. Ikalawa, minababa yung kanyang kapatid na tax collector. Yung tax collector naman, hindi makatitig sa Diyos. Bakit? Hiyang-hiya sa kanyang mga kasalanan. At ano nangyari? Sino ang, kumbaga, naging dakila sa paningin ng Diyos? Yung taong nagpakababa. Okay? So, yun po yun. So, susunod. Ano? Angkinin ang mga makamundong bagay. Okay. Tanong, sino sa inyo gustong magkapera? Taas ang kamay. Taas nyo. Huwag nyo bababa. Sino gusto magkapera? Taas ang kamay. Taas. Huwag nyo bababa yan. Huwag nyo bababa. Tingnan nyo yung paligid. Nyo. Takataas ang kamay. Tingnan nyo mga hindi nagtataas ng kamay. Bakit? Yung mga hindi nagtataas ng kamay, may pera yon, utangan nyo. Amen ba? Masama ba magkapera? Di ba? Masama ba maghangad ng kayamanan? Okay. Tandaan nyo, money is a blessing. Amen? Ang pera ay pagpapala. Sa katunayan, maraming magagawa ang pera para ang buhay natin ay mapaganda. But remember this, God owns everything that is good. Yung pera na biyaya nyo, katiwala lang tayo. Malinaw po? Katiwala lang tayo. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Everything that is good, pinagkatiwala ng Diyos. Tayo mga katiwala lamang ng mga biyaya upang ito'y ating pangalagaan, payabungin, at ipamahagi. Hindi natin dapat itong angkinin para sa makasariling kapakinabangan. Kaya yung taninhaga, Matthew 21, 33 to 43. Ayun. Ano yun? Natatandaan niyo yun? Yung may ubasan. Anong ginawa niya? Pinayos niya yung ubasan. Tapos may kinuha siyang mga kasama. Okay. Umalis itong may-ari. Pagkaraan, hinihingi niya yung parte niya. Anong ginawa? Lahat ng ipadala niya para maningin ng parte niya, pinapatay. Binubugbog. Binabato. Sa kahuli-hulihan, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Pinatay rin. Bakit? Okay? Naging gahaman. Pagkagahaman. Okay? Pero tandaan nyo, ang pera ay biyaya kung, una, it brings us closer to God, the God of grace. Ito. Ang pera ay nagtuturo lang sa isang mas malalim na katotohanan. Ang pera ay biyaya. Bakit? Tinuturo ng pera ang nagbibiyaya. Malinaw po. Ang pera dapat nagtuturo sa nagbibiyaya. Okay? Ito delikado. Pag tayo ay tumigil sa biyaya at hindi natin binigyang halaga yung nagbibiyaya, yung biyaya magiging Diyos natin. Malinaw po yan? Pag yung biyaya ang binigyan mo ng, kumbaga, tuon, if you focus yourself on the grace and you forget the one who blesses you, magiging gahaman ka. Baka gumawa ka ng ghost project. Malinaw? Amen ba? Okay. And, ang pera ay biyaya kung tayo magiging daluyan ng biyaya.
Kaya kailangan pa, bukas palad eh. Bakit bukas palad? Pag ang tao bukas palad, papasok ang biyaya at dadaan ang biyaya para sa iba. Ang taong sawim palad, nakasarado ang kamay. Kaya pag may biyaya, kanya lang. Ang problema, pag sawim palad o saraang palad, malamang ang biyaya hindi na pumasok. Malinaw po? Okay. Kaya sabi nga, Timothy, for the love of money is the root of all evil, all kinds of evil. Tingnan nyo ha, ang pagmamahal, ang pera is not the root of all evil. The love of money, pag minahal mo yan, ang pera hindi minamahal dahil ang pera impersonal. Hindi ka mamahalin yan. Amen? Hindi kasalanan ang maghagad ng pera. Hindi ito ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero pag minahal mo yan, the love of money is the root of all kinds of people. Susunod. Okay. No one can serve two masters. Either you will hate one and love the other. Okay? You cannot serve both God and money. Mamili ka, kapatid. Kaya ito, sige, bibigyan ko kayo. Pera at puwera. Isang tula na ginawa ko lang. Okay, sige. Ang pera ay makabibili ng mga palasyong mansyon sa exclusive subdivision, pero hindi antahan ng magmamahal na walang kondisyon. Ang pera ay makabibili ng modelong gadgets, kotse at ari-arian, pero hindi ng inaasam o mapayapang kalooban. Ang pera ay makabibili ng malambot at king size na kama, pero hindi ng inaasam o hinahangad na pahinga. Ang pera ay makabibili ng mga pagkain at inuming malapiesta, pero hindi sa bawat subo ay sadya namang may gana. Okay. Ang pera ay makabibili ng panlibre sa iyong barkada, pero hindi ng kaibigan na karamay sa hirap at ginhawa. Ang pera ay makabibili ng isang buong library ng mga aklat, pero hindi ng karunungan na sa katotohanan ay mulat. Ang pera ay makabibili ng Adonis o Diyos ang partner sa pakikipagniig, pero hindi ng tapat dalisay at wagas na pag-ibig. Ang pera ay makabibili ng ginito ang Rolex o Tag Heuer na orasan, pero hindi ng panahon sa hirambong buhay, kaibigan. Ang pera ay makabibili ng mamahaling brands at procedure sa medisina, pero hindi ng pagdugtong sa buhay kung oras mo na. Ang pera ay makabibili ng insurance, ilan mang dami o uri, pero hindi ng kaligtasan sa pagharap mo kay Kristong Hari. Amen ba? Kaya kung ikaw man ay may pera sa iyong bulsa, ibigay mo na lang sa paring nasa harap mo na. Bow. Amen ba? Doktoran natin. Father, swapang ka rin pala. Okay. So, bilang pag-ano, ay pahinga muna ako. Panoorin niyo po ang isang video na ito. Sige po.
Okay? Oh, ano? Maraming mga taong tahimik na nagdurusa sa paligid. Okay. May paki ka ba? Ulitin ko, may paki ka ba? Kaya tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, huwag kang madamot. Sabihin mo, huwag ako tinitingnan mo. Sabihin mo, huwag kang madamot. Amen po? Sige. Okay. So, move on. Amen? Okay. Susunod. Nabigo sa buhay. Nakapagpapapangit yan. Kabiguan, pagguho ng pangarap, pagkawasak ng ugnayan, paglaho ng pag-asa. Failures can be paralyzing and can torture us mentally. Maaring, kumbaga maaring madami tayong mapapait na karanasan na pinagdaanan, pero wag mong hayaang itali ka nito sa nakaraan. Amen ba? Lahat naman tayo nakaranas ng problema, di ba? Amen ba? Amen. Lahat naman tayo nasaktan. Amen. Sino bang hindi pa nasasaktan? Pupukpukin ko ng mic. Hindi, sige. Lahat tayo nasaktan, di ba? Hindi na tayo may nakaraan na Pero ito lang ang mahalaga. Anong mahalaga? Kung nakaraan na, move on ka na. Sabihin mo sa katabi mo, move on! Bakit? Kasi pag nakatali ka sa kasawian na nakaraan, pumapangit ang iyong kasalukuyan at papangit ang iyong kinabukasan. Malinaw po? Opo. Kaya ito, Matthew 11:28-30. Ano yun? Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Bakit? Hirap na ako, bibigyan ba ako ng pasanin? Ano ba yung yoke? Pamatok. Okay. Pero kakaiba yung yoke ni Kristo eh. Ang pamatok ni Jesus, hindi RTW, hindi ready to wear, hindi fits all sizes. Ito ay pasadya para sa atin, para sa bawat isa. Ito ay customized, sukat na lapat sa leeg at balikat para hindi kumiskis sa balat at tayo magkasugat. Marahil kaya tayo nasusugatan o nasasaktan sa mga pasanin natin sa buhay dahil hindi ito lapat sa atin. Anong ibig kong sabihin? Marahil ang dinadala natin ay ang pasanin na pinabubuhat ng mundo. Sino pasangkod daigdig? Mga bigat at alalahanin na di naman mahalaga at di naman dapat pasanin. Mga problema na di na naman nangyayari o nakalipas na, pero hanggang ngayon ay ating pangdaladala. Amen po. Amen. O sisangayin mo. Bakit problema mo? Tapos na yun eh. Bakit problema mo? Nasolusyonan na. Bakit problema mo? Nakaraan na. Ba't hanggang ngayon pasan-pasan mo pa? Ang pamatok ni Kristo ay maginhawa dahil binabalikat natin ang talagang mas nararapat lang pasanin. Meron din mga problema yung iba na hindi mo naman dapat problemahin, pero problema mo pa. Amen? Hindi naman sinasabi ko, wala kang paki sa kapwa, pero may mga problema na hindi mo na dapat problemahin. Amen ba? Ikalawa, ang pamatok ni Kristo, tingnan niyo yung pamatok na yan. Pandalawahan. Hindi pang solo. Kapatid, tandaan niyo to, meron kang yoke-mate. Sino yung yoke-mate mo? Si Jesus. Bakit magaan? Kaagapay kasi kasama ka isa siya sa pagbubuhat at paglalakbay. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, hindi ka nag-iisa. Okay. Amen ba? And ikatlo, tingnan nyo, ito paminsan-minsan, ang nagpapahirap sa atin, hindi yung dami o bigat ng ating dinadala. Ang nagpapahirap sa atin, yung pagsasagawa ng ating pagbubuhat. One word, attitude.
Ano yung attitude? Baka puro tayo reklamo, paninisi, nagpapasa na may galit, inis, inggit, pagmabaktol, takot o katamaran. Kaya kung kasama mo si Kristo, sino kasama mo? E di ang Diyos ng pag-ibig. At pagkasama mo ang Diyos ng pag-ibig, your journey is a journey of love. Amen ba? Kalabitin mo yung katabi mo, tulog na yan. Alam mo, hindi kita nakikita, ha? Nagme-meditate ka lang, nagme-meditate ka. Alam ko yun. May luha-luha ka pa, bubula pa ilong mo eh. Okay. Okay, sige. At sabihin mo sa katabi mo, okay, magbiyahe ka ng may pag-ibig. Okay. It is a journey of love. Okay? O sige. So, okay, ito na naman. May isa na naman tayong video. Okay? Huwag mo naman mag-alala, hindi naman madalas yung video na yan. Pero ito ay tungkol sa mga paghamon sa buhay. Okay? So, ito pa. Parang sine, ako'y naglalakbay sa istorya ng aking buhay. At bawat sandali ay naabangan ang kwento. At ang bida ay kawat ako na nagsumpaan sa isang puno. Inukit ang puso at nanaginip na di maglalayo. Ngunit bakit sinabi mo na ako'y iiwan mo? Sandali nga, teka lang, bakit hindi natin
Okay. Let God direct your life. May mga kabiguan, pero nariyan ang Diyos. Amen ba? Okay. Next. Ano ang nagpapapangit? Galit. Okay. So, ang tanong, kasalanan bang magalit? Ha? Kasalanan bang magalit? Okay. Ito. Kung kasalanan magalit, edi si Kristo nagkasala. Bakit? Di ba nagalit si Kristo? Nagalit si Jesus eh. Saan siya nagalit? Sa templo dahil ginawa itong palengke at lugar ng madayang pangangalakal. Nagalit siya sa mga iskriba dahil mas pinapahalaga ng mga ito ang batas kaysa sa gutom ng tao. Nagalit siya sa mga Pariseo dahil mas binibigyan diin ang mga ritual kaysa sa mga tao may kapansanan. Anger is a feeling. Tandaan nyo, anger is a feeling. And feelings are neither bad nor good. But feelings should come and go. Tama. Okay? Feelings should come and go. Katsaka gayon din. Tulad ni Jesus, anger should be the fruit of righteousness. Okay. Pinahayag ni Jesus ang kanyang galit dahil sa hindi makatarungang sitwasyon. Kasi pag tayo ay nakakita hindi makatarungang sitwasyon at deadma tayo, nagkakasala tayo noon. Ang tawag doon, sin of omission. Yung meron kang dapat ginawa at kaya mong gawin pero hindi mo ginawa. Amen ba? Amen? Okay. Ngayon, kailan nagiging kasalanan ang galit? Galit. Una, gaganti ako. Hindi ako pwedeng pa-agrabyado. Hindi ako mapapalagay. Hindi maghihilom ang sugat hanggang hindi ako nakakabawi. At pamisa-misan, yung ganti, nagbubunga ito ng karahasan. Amen ba? Ikalawa, abusadong pananalita, pambubulyaw, panghahamak, panunumbat, pagmumura. Kasalanan yun. Amen ba? Susunod, ito sinasabing ko. Bilang feeling, damdamin, anger should come and should go. Pero pag nanatili yan, pag tinanim mo na yan, iba ng usapan yan. Ito'y nakatanim, pinapalago, pinapalalim. Amen ba? Kasalanan yun. Yun ang matindi. Ay, idinadamay ang iba. Nakagalitan ni Father. Hindi siya makapagreklamo. Kaya pag uwi sa bahay, mumurahin si Mrs., papaluin ang anak, sisipain ang pusa, tatahulan yung aso. Dinadamay yung iba. Tawag doon, misplaced aggression. Amen? At, siyempre, ang pinakamahalaga, tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Sabihin mo, kapatid. Lakasan mo to, kapatid. Chismosa ka ba? Ayan. Ayan na. Ayan na. Ano? Yun lang. Yun lang. Kasi pag hindi mo kayang harapin yung tao, siraan ko na lang. Amen ba? Okay. So, ito. Tingnan nyo. Ano yan? Matthew 21, chapter 5, verses 21 to 24. Ito, naging ebanghelyo natin. Ano tungkol ito? Tungkol ito doon sa sinabi ni Kristo. Ano sinabi ni Kristo? Hindi kailangan na ikaw ay makapatay. Pag ikaw ay napupuot sa iyong kapwa, para mo na siyang pinapatay at nagkakasala ka. Tandaan niyo yan? Hindi kailangan na ikaw ay nakikiapid. Bakit? Pag tumingin ka ng mahalay sa babae o sa lalaki, at kunti-unti mo siyang hinuhubaran, okay. Para ka na rin nakaapid. Nagkasala ka na. Amen? Okay. Next. Yan. Ano? Inggit. Ang inggitero, ang tanging nakikita ay ang biyaya ng iba at hindi ang biyaya na nasa kanya. Yun eh.
Ito ang taong hindi magiging masaya dahil parating iniisip na pangit ang kanyang kapalaran kumpara sa iba. Tandaan niyo po ito. The moment we compare ourselves with others, we condemn ourselves to a life of unhappiness. Oras na ikumpara mo yung sarili mo sa iba, hindi ka magiging masaya. Amen ba? It's either maging mayabang ka o mainggit ka. Okay. So, pero ito, tingnan nyo. Exodus. Tanong. Nasa 10 Commandments ba ang inggit? Nasa 10 Commandments ba yung inggit? Wala. Nandoon. Ano yan? Ito Exodus 20:7. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Yung salitang covet. Ano ibig sabihin ng covet? Father, hindi ba? Number 2 yun. Kabit yun. Iba yung kabit. Covet. Ano yung covet? Masidhing pagnanasa na mapa sa akin ang nasa aking kapwa. Inggit. 9th commandment. Ano yung kasyam ng ano? Huwag mong pagnasahan ang asawa ba? Ang asawa ng iba. Thou shalt not covet thy neighbor's goods, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Anong ibig sabihin nun? Inggit. Kaya yung inggit, nasa 10 Commandments yun. At ano ba nasa 10 Commandments, pag sinuway mo, well, depende, matinding kasalanan yun. Amen? Kaya ang taong naiinggit, nagkakasala. Okay. Tingnan mo, okay. Ito pa. Okay. Next. Okay. Next na ba? Okay, sige. So, yun. Pero, nakalimutan ko ilagay. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo. Ito lang. Yung sa Genesis. Ano yung sa Genesis? Genesis chapter 4, verse 8. Ano yung nandoon? Pinatay ni Cain si Abel. Bakit niya pinatay? Sa inggit. Amen? And kahuli-hulihan, ano yung nagpapapangit? Takot. Ang taong takot ay nagtatago sa sarili dahil nangangamba sa pangit na paligid. Nababagabag sa pangit na takbo ng buhay. Nag-aalala sa pangit na maaring mangyari. Nagsususpetsya na baka pangit ang intensyon sa kanya. Natatakot na baka pangit ang tingin sa kanya ng iba. Amen po. Ang taong takot, madalas makita kapangitan. Amen? And what are we scared of? Scared. Tingnan mo. Ano kinatatakutan? Una, suffering. Ayaw nating masaktan. Ayaw nating masugatan. Ayaw nating maghirap. Ayaw nating magutom. Ayaw nating magdusa. Ayaw nating magkautang at hindi makabayad. Suffering. Ikalawa, we are afraid of changes. May mga tao talaga na takot sa pagbabago. At ano nangyayari? Ito sa parokya nangyayari ito. Pag may pagbabagong ini-introduce, wag na yan. Dito na lang tayo sa dati. Dito na tayo nasanay. Pag hindi kayo bukas sa pagbabago, hindi kayo uunlad bilang isang parokya. Amen? May mga taong kontrabida talaga. Ba't naman ginawa pa yan? Pambihira yung ating kura na hindi ko na sasabihin. Baka joke lang. Kaibigan ko yan. Ako, binubuli nga ako niyan eh. We are afraid of changes. Dito na lang tayo. Hindi po pwede. Palaging dito na lang tayo. Amen? We are afraid of takot ka bang tumanda? Takot kang tumanda? May mga taong takot po tumanda. Bakit? Kasi pagtanda, parang, pag matanda ka na, mahina ka na eh. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo. Sabihin mo sa kanya, pag tumanda ka, mangungulubot ka. Takot tayo mangulubot. Takot tayo. May nakita ko.
Wow, arte mo, ah. Ah. Ano? Maganda pa rin kayo. Bigyan niya ng jacket. Takot tayo kasi para sa atin, yung marami iniisip ng iba, pag matanda ka, retired ka na, wala ka na maiambag. Pag matanda, wala ka ng pakinabang. Pag matanda, alagain ka na. Amen. Oh. Ano? Mas maraming kaalaman ng matanda. Ang tawag doon, ang matanda, taga sa panahon. Ano ibig sabihin? Father, tinaga? Hindi. Pag taga sa panahon, ibig sabihin nun, matibay. Reklamo agad, may hugot ka, no? baka pa barangay ako nito, ha? Okay. Taga sa panahon. Pero yung iba talaga, siyempre, lalo dikit yung lalaki, napansin ko kay Papa sumalangit naman, si Papa. Si Papa nung nag-retire, ang tagal mag-adjust. Kasi nasanay siyang provider. Amen. May adjustment talaga. Okay? Walang kalabaw na tumatanda, ano? Kalabaw lang tumatanda. Ewan ko. Okay. Pero okay, sige. Some people are afraid of rejection. Alam nyo ito sa survey? Karaniwan bisan, ito number 1. Takot tayong tanggihan. Takot tayong baliwalain. Takot tayong pabayaan. Takot tayong iwanan at itaboy at isipin, wala na akong halaga. Minsan pag nare-reject tayo, pabisan ganun. Kaya usually number 1 yan eh. Okay. And we are afraid of, ito, nung dumating yung pandemic, maraming mga kabataan ang na-depressed. Maraming kabataan. Actually, hanggang ngayon, ito survey po. Totoo po ito, survey. 2,000 na kabataan nag-suicide. Sa survey, sa Pilipinas. 2,000 ng kabataan namamatay dahil sa suicide. Alagaan yung mga anak nyo. Ha? Alagaan yung mga anak nyo. Kasi, okay, may social media, pero yun lang paminsan-minsan. May kabutihan ng social media, pero yung social media paminsan-minsan. It brings out depression. Amen? Takot tayo mawalan ng kahulugan sa buhay, mawalan ng direksyon na nagbubunga ng depression. And finally, we are afraid of sinong hindi takot mamatay, itaas ang kamay. Oh. Taas nyo, huwag niya bababa. Taas nyo. Sino hindi takot mamatay? Sige. Pakilabas yung baril ko. Hindi, joke lang. Joke. Labas yan. Sino hindi takot mamatay? Taas ang kamay. Taas. Sino hindi takot mamatay? Eto, unang paliwanag. Baba niya pa. Unang paliwanag. Iba yung hindi takot mamatay sa gustong mamatay. Di ba? Kasi, ang gustong mamatay, ayaw sa buhay. Ang hindi takot mamatay, mahal ang buhay. Amen. Ito lang, sabi nyo, tanungin nyo na ako, sabihin nyo, Father, lakasan nyo, Father, takot ka bang mamatay? Ako pa. Ako. Takot mamatay. Minsan tumawid ako, muntik na ako masagasaan, natakot ako. Madaling sabihin, hindi ako takot mamatay. Pero ito lang, sabihin ko sa inyo, kayo mga nagdagtaas ng kamay, pagharap nyo kamatayan, may takot din yan. Why? Why are we afraid of death? First reason, kasi we do not have direct experience of death. Nakakaranas tayo mamatayan, pero hindi tayo, kung patay tayo, bakit nandito pa tayo? Hindi kaluluwa na lang yan. Walang direct. Ikalawa, may mga taong takot mamatay, hindi dahil para sa sarili, dahil takot niyang iwan yung mga mahal niya sa buhay. Amen? Okay. Sabi ko nga okay. Pag nagkakasal ako, tinatanong ko. Tatanungin ko sa lalaki. Usually sa lalaki kakasal. Lalaki ba? Kaya mo ba mamatay sa asawa, para sa asawa mo? Sabi ng lalaki, yes, Father. Wow. Pag tinanong mo yung babae, kaya mo bang mamatay para sa asawa mo? Mauna na siya.
Bakit? Usually kasi, ang mga babae, hindi ko naman nila generalize, usually, kasi ang inaalala ng babae, anak. Diba? Okay? Sabi ng ng babae, minsan may lumapit sa akin, sabi sa akin, Father, pagdasal niyo ako, meron ako maselang sakit. Oh, sige, pagdadasal kita. Oh, anong gusto mong intensyon? Sabi niya, Father, kasi mga bata pa yan ako eh. Ayaw ko silang maiwan eh. Father, kung makikipag-bargain lang sa Panginoon, pwede ba yun? Anong bargain sa Panginoon? Sabihin niyo, unahin niya yung asawa ko. Ako na lang. Matira na lang. Ako, Diyos ko, ha? O, hindi ka doon, ha? Hindi, totoo, sinabi niya yun. Ako seryoso. May iyak-iyak pa, eh. Ako. Pero ganoon talaga, no? Ay maiwan. Pero, isa pang dahilan, yung mga tao materyoso, ayaw nilang mamatay. Bakit? Maraming ipon. Maraming ipon, di ba? Ito nang tandaan ninyo, ha? Pag sobra kayong nakakapit sa ari-arian, pag namatay tayo, pag-aawayan pa yan ng kamag-anak nyo. Amen ba? Amen. Okay. Pero, ang dahilan, bakit tayo takot mamatay, usually, ang pinaka-ugat, hindi tayo handa. Amen? Kaya, anong ibig natin gawin? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, lakasan mo kapatid, magsanay kang mamatay. O, paano tayo magsasanay mamatay? Sige, ganito. Suggestion, bumili kayo ng ataol. Buy one, take one. Doon kayo humiga gabi-gabi. Okay. Meron ka na. Yes. Handang-handa na. Okay, noon pa. Pero kayo rin mga babae, suggestion, bago kayo matulog, mag-make-up na kayo. Para pag doon kayo inabutan, uy, parang tulog lang, oh. Amen ba? Pero hindi. Ano ba ibig sabihin ko pagsanay mamatay? Ang pagsasanay mamatay ay pagsasanay mamatay sa pagiging makasarili para magbigay buhay sa iba. Ang taong sanay mamatay ay sanay maglaan para sa kapakinabangan ng mga tao sa paligid niya. Ibig sabihin, isang salita, pag-ibig. Ang taong talagang nagmamahal, hindi takot mamatay. Bakit? Kasi sanay na siyang maglaan ng buhay. Amen? What actually is the opposite of love? The opposite of love is not actually hatred. The opposite of love is actually fear. Amen? Amen ba? Ang salungat na salita ng pag-ibig ay hindi puot, kung hindi takot. Amen? Okay. So, ito. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Next. Even the hairs of your head are all numbered. Ba't kayo mag-aalala? Kung yung Maya, alam ng Panginoon, paano mo na, nahuhulog yun eh. Ikaw pa. Ganun ka kamahal ng Diyos. Amen? At saka ito, last one. Si Peter, naglalakad doon sa he walked on the water to go to Jesus. Ayun, tungkol sa yun. Pero may isa pa. Nung lumalakas yung mga alon, nakita ng mga agalagad, "Uy, multo!" Ang sabi ni Jesus, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Actually, yung salitang do not fear, do not be afraid, 365 times lumitaw sa Bible. 365 times lumitaw sa Bible. At ilan ang araw sa loob ng isang taon? 365 days. Each day, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Do not fear. Narito ako. Amen? Okay, next. Huwag niyo akong titigan. Next. Kaya niyo basahin? Sabay-sabay natin basahin to, ha? Okay, sige. 1, 2, ready, go. Napakapangit kong tao, kaya huwag niyo akong kumbinsihin na maganda ako. Kahabag-habag ang aking itsura at di ko lolokohin ang aking sarili at sasabihin, ang kagandahan ko'y nasa sa aking kalooban.
Kaya papaalalahanan ko ang aking sarili na wala akong kwentang tao at hindi ako maniniwala kahit sabihin nyo na may karapatan akong mahalin. Dahil anumang mangyari, alam ko na hindi ako dapat ibigin. At hindi ako makapaniwala na kagandahan ko ay nasa kalooban. Dahil pagtingin ko sa salamin, palagi kong iniisip, talaga bang pangit ako sa tingin ng iba? Amen. Okay. Ito lang, kwento muna. Sige, shut up muna. Kwento. Muna. Takpan niyo muna. Okay. Nung ako first assignment ko, ako'y napunta sa Pulo, Venezuela. At minsan, sinabihan ako ng nung kura ko noon, Mulong, yes po. May ang Paska? May recollection. Sabi ko, opo, sige po. Ikaw magbigay. Ako po. O sige po. Dito po sa parokya. Hindi. Sa Sambales. Nalayo naman ako sa Sambales. Pero bumalik ka agad, ha? Bakit po? May misa ka? Sa kapakura naman. Pero ulit si mama ko. Okay. That was Sambales. Okay. Usually yung mga katikista, mga retired teachers eh. Sino mga katikista rito? Taas ang kamay. Yan. Oh. Naka-berde. Dating nyo, ha? Okay, sige. May recollection din tayo yata. Hindi, kasama. Hindi pa na. Hindi, Bukawi. Divine Mercy. Well, anyway, sige. So, hindi nakaisang araw na kami sa Zambales. Kinabukasan, nagising ako maaga. At nakita ko, doon sa dalampasigan, andoon si Nanay Sean. Doon sumalangit naman, Nanay. Si Nanay Sean, isa sa mga leader ng Paska, mga katikista noon. Nakatalikod siya, pinagmamasdan yung dagat. Magugulatin yun. Ako naman gusto kong gulatin ito eh. Kasi pag nagugulat yan, kung ano-ano sinasabi. Kaya pumunta ako sa likod. Ganyan. Gugulatin, kikilitiin ko. Hindi pa gano'n. Paglagay ko sa likod, kiniliti ko. Pagharap sa akin, hawak-hawak yung rosaryo, sinabi, lumayo ka sa akin sa tadas. Tapos natahimik tuloy ako. Hindi sabi ko, Father, bumaki na yung store mo, nagdarasal ako. Sige po, sige. Hindi nagdasal, tinapos. Ayun. Hindi hiya naman ako. Pero, pagkatapos yung magdasal, nag-isip ako. Dahil gusto kong inisin eh. Okay, sabi ko, Nanay Sean, bakit po, Padre? Nagdasal kayo. Abi, nakita naman ninyo, Padre, nagdasal ako. Opo. Rosario po, Opo. Sabi ni Nanay Sean. Kanino kayo nagdasal? Di sa kanino ba ako magdadasal? Di sa Diyos. Sigurado ba kayo may Diyos? Sabi ko, Father, pari ka, hindi mo alam na may Diyos? Sabi, hindi, sinusubok ko lang kayo. Sigurado kayong may Diyos? Alam ko, Father, may naniniwala ako may Diyos. Nakita niyo ba yung Diyos? Hindi. Paano niyo mapapatunayan sa akin? Halimbawa, hindi ako naniniwala. Okay. Paano niyo patutunayan sa akin na may Diyos? Naku, yung matanda, nag-isip. Maya-maya sinabi sa akin, Father, hindi ka rito. Bakit po? Ano napapansin nyo? Ito, sa may buhangin. Tininan ko. May mga bakas ng paa. Sabi ko, bakas po ng paa. Father, sa palagay niya yung bakas ng paa na yan, ginawa ng hayop yan o ng tao? Nanay Sean, kung hayop ang gumawa niyan, kakaibang hayop yun. Pero inyo, hugis na hugis ng paa ng tao. May paa ng tao. Pwera na lang kung may gorilla dito o unggo. Pero, wala, hindi. Tao yan. Sigurado kayo? Sigurado ako. Nakita niyo dumaan? Hindi. Pero bakit yung nasabing taon dumaan? May bakas may bakas. Ganun. Father, yung bakas na yan, gawa ba ng bata o matanda? Nanay Sean, kung bata ang may gawa niyan, yung bata niyan abnormal. Ang laki ng paa. May ganyan ba kalaking paa yung bata? Ganon. So, ang gumawa niyan, medyo may edad na. Opo. Nakita niyo dumaan? Hindi. Ba't yung nasabi? May bakas po eh. May bakas. Father, ako hindi ko pa nakita ang Diyos. Pero, nakikita ko bakas niya. Ikaw, Father, bakas ka ng Diyos para sa akin. Ang mga nasa tao sa paligid, yung mga minamahal at nagmamahal. Mga bakasyon ng Diyos eh. Pati yung mga mahirap mahalin, yung mga mahirap, bakasyon ng Diyos. Hindi ko siya nakita. Pero naniniwala ako
na hindi niya tayo iniiwan dahil may bakas siyang iniiwan sa atin. Tingnan mo katabi mo. Mukha bang bakas ng paa? Hindi naman. Okay. Ito. Okay. Yabang ng isa. Ganda naman paa. Paa ka pa rin. Mga bakas ng Diyos. Tayo ay mga bakas ng Diyos dito sa mundo. Bakit? Okay. Tayo ay mga bakas ng Diyos dahil nilikha niya tayong kalarawan. Okay. Sabi nga sa Genesis 1, chapter 1, verse 27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Okay. Tayo ang pinakarurok na nilikha ng Diyos at ang kanyang natatanging disenyo upang sumalamin sa kanyang kalikasan. Taglay natin ang rasyonal, moral at spiritual na mga katangian. Taglay natin ang kakayahang magmahal, maging malikhain, maging malaya at maging tagapangalaga sa iba pang mga nilikha. Nilikha tayong maganda't kalarawan niya. Pero sinisira at pinapapangit tayo ng kasalanan. At kailangan muli pa tayong panumbalikin sa ating kagandahan. Paano? Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Anong ibig sabihin? Ang Diyos, hinanap tayo sa gitna ng ating kapangitan, dala ng kasalanan. Naglaan siya ng buhay upang tayo maibalik. At nang sandiling tayo matagpuan, buong kalinga niya tayong papasanin, patatawarin, lilinisin, bubuuin, at iuuwi sa kanyang kawan. Ibabalik sa kanyang piling upang patuloy tayong mahalin. Amen? Nais niya tayong pagandahin muli. Panoorin niyo po yung video.
Okay? So, move on. Sa Diyos ng pag-ibig, imbis na palalong pagkatao, tuturuan niya tayong magpakababa. Sa Diyos ng pag-ibig, imbes na angkinin ang makamundong bagay, ibubunyag niya ang kalahagahan ng salitang gallantry. Wait, ano ba yung gallantry? Ang salitang gallantry ay iba sa galante. Ang taong galante, ubos biyaya para magyabang. Yun ang taong galante. Bigay ng bigay, ubos biyaya, okay, hanggang mawala, maubusan na. Okay. Tapos, pagkadabukasan nga. Ang hirap sa mga taong galante paminsan-minsan, galante sa barkada, kuripot sa pamilya. Di ba? May ganun. Pero yung gallantry, iba yung gallantry. Ano ba yung gallantry? Ang gallantry ay taus-pusong paglalaan ng panahon, talino at yaman, dala ng pagmamalasakit. Ito yung mga taong nagbibigay. No strings attached. Minsan nagbibigay tahimik. Ayaw nilang mabibisto. Okay? Nagbibigay sa abot ng kakayanan, sa paniniwala na hindi siya mauubusan. Magbibigay siya. Naniniwala siya, hindi ako mauubusan. Bakit? God will provide. Okay. Patuloy na bukas palad para makatanggap ng biyaya at maging daluyan ng biyaya sa kapwa. Okay. Susunod. Okay. Imbis na nabigo, ano yan? Narito ang Diyos. Okay. Ano mo na? Next. Alam niyo to? Nursery rhyme. Ha? Ulitin. Sige, basahin niyo po. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty back together again. Okay. Sino ba si Humpty Dumpty? Itlog. Itlog na nahulog. Ano nangyari? Naturog. Paminsan-minsan sa buhay natin, nahuhulog tayo, nadudurog tayo, dala ng kabiguan at kasalanan. At ano nangyayari? Hindi tayo mabubuo. Mahirap mabuo. Bakit? Sabi diyan, all the king's horses and all the king's men. All the king's horses. Kahit na anong uri ng kapangyarihan o karangyaan, hindi tayo kayang buuin. Sabi rin diyan, all the king's men. Anumang uri ng ugnayan, hindi tayo kayang buuin. Kaya, bisan tingin natin walang pag-asa. Amen ba? Amen? Pero itong nursery rhyme na to, may kulang eh. May hindi binabanggit. If all the king's horses and all the king's men cannot put us back together again, hindi binanggit yung king. Kung hindi kaya ng mga kabayo at ng mga tao, baka kaya ng hari. Baka tayong buuin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Sa gitna ng kabiguan, nariyan ang hari natin. Lumapit lang tayo, tayo'y bubuuin. Amen? Okay. Next. Okay. Imbes na galit, okay, andoon yung daan ng pagkakasundo at kapatawaran. Imbes na inggit, alalahanin magpasalamat. Magpasalamat, thankfulness should lead to thanksgiving. Huwag niyong ikumpara yung sarili niyo sa iba. Count your blessings. Amen ba? And finally, imbis na takot, kaganapan ng pag-ibig. Amen? Okay, ulitin natin. Sige, balik doon. Next. Pangit ako. Okay. Binasa natin kanina. Amen? Basahin natin uli. Pero ngayon, magsimula tayo sa ilalim. Amen? 1, 2. Sa ilalim ha? Ilalim ha? Doon. Pataas. Okay. Next. 1, 2, ready, go. Talaga bang pangit ako sa tingin ng iba? Dahil pagtingin ko sa salamin, palagi kong iniisip na kagandahan ko'y nasa kalooban. At di ako makapaniwala na hindi ako dapat ibigin. Dahil ano bang mangyari, alam ko na may karapatan akong mahalin. At di ako maniniwala kahit sabihin nyo na wala akong kwentang tao. Kaya papaalalahanan ko ang aking sarili. Ang kagandahan ko'y nasa sa aking kalooban. At di ko lolokohin ang aking sarili at sasabihin, kahabag-habag ang aking itsura. Maganda ako. Kaya wag ninyo akong kumbinsihin na napakapangit kong tao. Amen. Amen ba? Okay. Kapatid, maganda ka. Sabihin mo sa kanya. Tingnan mo. Sabihin, maganda ka.
Okay. Dahil ano man ang itsura mo, ano man ang ugali mo, ano man ang amoy mo, tandaan mo. Bakit ka maganda? Dahil mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya, pangwakas, manalig ka at magmahal ka rin. For a last song, ito na po. Okay? Nihintay lang po. Ano pa ba yan? Gagana pa ba yan? Ha? Gagana ba yan? Okay. Pasado alas na madaling araw, nagbuga ng laba ang Bulkang Taal. Okay, tuloy po yan. is confirming that the Pagbabalik tanaw noong female Chinese 2020. patient under investigation for Okay. DUI positive Pandemic po yan. for the novel coronavirus 2020. Tulong ang Santo Niño de Pandacan Parish Balik sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Metro Manila at mga karatig lugar. pagod na raw po sila. Sa giyera ang tila hindi naman natin may panalo dahil sa kanila ay kawalan ng malinaw na plan of action. 119,460 na ang COVID-19 cases sa bansa. So may panibagong bagyo tayong pinapantayan, ang Tropical Depression Ulysses. 3 beses na nga nag-landfall itong bagyong Ulysses. Umakyat na sa 69 ang patay sa buong luzon dahil sa pananalasa ng Ulysses. 11 dyan ay mula sa Cagayan. Sandaling naghari ka, ako'y muling nakakita, nakabigkas, nakalaman ang kulay ng buhay. Manalig ka, tumingin ang buhay sa wala. Hindi siya natutulog, hindi nakakaliw. Kay Jesus, manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa wala. Hindi siya natutulog, hindi nakakaliw. Kay Jesus, manalig ka. Manalig ka. Okay, magandang umaga po sa kanilang lahat. Thank you po. Okay pa.
Yung kung kanyang... Yun po, awitin na ating narinig ay siya po ang lumikha. Bali, relate po ako sa awitin na yan. Noon po kasing unang taon ni Father Anthony dito, noon pong nag-7 palabras. Ako po yung nag-share ng ika-6